Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit mahal sa mga palengke, nakagugulat ang tila binarat na benta sa sibuyas ng ilang magsasaka sa Occidental Mindoro na aabot lang sa 15 pesos kada kilo. Palugi raw ang kuha sa kanila pero paano pa ngayong aprobado na ang pag-import ng sibuyas? Naungkat tuloy sa Senado ang nangyaring oversupply raw nito noong taong 2021. At nakatutok si Mav Gonzalez. Daang-daang piso ang halaga ng kilo ng sibuyas sa palengke. Pero alam nyo bang may ilang bago umabot dyan ni hindi umano umabot ng 20 pesos ang halaga kada kilo nang ibenta ito ng mga magsasaka sa ilang lugar tulad sa Mindoro? Gumastos kami mahigit 200,000 to 50,000 per hectare na ibinta kahit papaano na 8 to 15 pesos. Ibininta ng ating po mga sa merkado ng 650 to 700. Kaya po talagang kami po talagang sobra pong nadidismaya sa nangyari po. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Agriculture, sabi ng mga magsasaka, palugi raw nilang ibininta yan. Paano pa kaya pag may kakumpetensya ng imported na sibuyas, lalo't pumasok na ang may 5,000 metrikong toneladang angkat nito? Pangamba ni Agriculture Committee Chairperson Senador Cynthia Villar, maulit ang nangyari noong 2021 na sobra-sobra naman daw ang inimport nating sibuyas. There is an oversupply in 2021 of 53,000. So even if there's a deficiency of 30,000, it's more than covered by the oversupply in 2021. Meron daw sa storage na hindi lumabas, almost 11,000. So walang shortage. So dapat meron 6,000 available. Iniimbestigahan pa raw ng DA kung bakit hindi ito nailabas. Giit ng mga magsisibuyas sa Occidental Mindoro, hindi kailangan ng importasyon. Basta magkaroon ng cold storage facility at bilhin sa tamang presyo ang sarili nating ani, kaya raw suplayan ang buong Pilipinas ng sibuyas na inani mula pa lang sa kanilang probinsya. May 2 pasilidad naman daw na ipatatayo ngayong taon, pero lumabas na halos 100 kilometro ang layo sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro na malaking producer ng sibuyas ng bansa. Paano niyo pinili yan? 97 kilometers away, hindi nagtatanim first time lang. Ito naman po ay plano pa lamang po. Ano po? So if Sino pero nagplano actually, niyan? Sino nga nagplano niyan? Sa plano pa lang, palpak ma'am, ito po naman ay submitted ng ating regional offices. Pangako ng Bureau, pag-aaralan pa nila ito. Samantala, sinita ni na Senador JV Ejercito at Raffy Tulfo ang Bureau of Customs kung bakit hinuli ang mga airline crew na nag-uwi ng sibuyas pampasalubong. Gayong ang big-time smugglers aniya, walang nahuhuli. Ang kakapal na mukha ninyo, pinahiya niyo pati mga airline crew na pampasalubong lang sana sa pamilya. Hulihin niyo yung mga big time smuggler. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila. O, tapos yung airline crew, pinaghuli niyo, pero yung mga big time, hindi niyo pinanguhuli. Anong nangyari? Hindi nakatugon sa pagdinig ang Bureau of Customs, pero sabi ng tagapagsalita ng Customs, pinagbabawal pa rin ang pagpasok ng agricultural products tulad ng sibuyas kahit gaano kakunti kung walang phytosanitary permit. Kung ito man po ay ilang piraso, pinagbabawal pa rin po sapagkat yun nga po, yung dala nung agri-products po na ipapasok natin ay magbibigay ng risk sa ating mga lokal na commodities. Sa huli, ang tanong, kailan bababa ang presyo ng sibuyas? Once yung sinasabi pangako po nila na harvesting will come at the 3rd and 4th week and then continue dyan sa hanggang sa April, May, talagang babagsak po siguro, hopefully, pupunta rin sa 120, 150 as in the past years. Kaya muling sabi ni Senadora Grace Poe, panahon na rin siguro talaga na magkaroon ng DA Secretary na aako sa kawalan ng aksyon sa agricultural crisis na ito. Asukal noong una, sibuyas naman ngayon, ihiring ata natin lahat ng kailangan sa kusina. Iba-ibang ingredients pero pare-parehong kwento sa price gouging, supply manipulation at smuggling. Wala tayong mahiwa pero iyak pa rin tayo ng iyak. Sa ngayon kasi ay si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang nagsisilbing Agriculture Secretary. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng Malacanang ukol dito. Pero dati nang sinabi ni Marcos na aalis siya sa DA oras na maipatupad na ang mga reforma at maisaayos ang mga problema rito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras.
Muli namang dinipensahan ng Pangulo ang pag-aangkat ng sibuyas ng gobyerno para matugunan ang mahal nitong presyo. Ibinahagi rin ng Pangulo kung paano niya kukumbinsihin ang mga dayuhan na mamuhunan sa bubuing Maharlika Investment Fund habang nasa World Economic Forum sa Switzerland. At live mula roon, nakatutok si JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, Grüezi o hello po para po sa wikang Aleman na ginagamit po dito sa Switzerland. At narito po tayo ngayon sa Davos kung saan nga po ginagawa ang World Economic Forum. At narito po ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Mel, siksik ang kanyang schedule sa mga susunod na araw pero bago yan, nakapanayam siya ng Philippine media papunta rito sa Switzerland at dito nga inilahad niya ang kanyang mga plano sa ating ekonomiya pati na rin ang mga problemang naiwan niya sa Pilipinas. Sa panayam ng media sa gitna ng flight papuntang Switzerland, ibinahagi ng Pangulo kung paano niya ipaliliwanag sa mga mamumuhunan ang Maharlika Investment Fund. Pondong bubuuin ng gobyerno at ang kikitain, gagamitin sa mga pangunahing proyekto ng pamahalaan. Sasabihin ko, exactly what's happened that we are forming a sovereign wealth fund for investments for big investments in the basic areas such as agri, energy, digitalization, climate change. The point being is that now there is a wealth fund. Sa gagawing pag-angkat ng sibuyas, sinabi ng Pangulo na no choice daw ang ating gobyerno. Paano naman hindi tayo kailangan mag-import? Tignan mo yung production ng Pilipinas, tignan mo yung demand, malayo talaga. Sinubukan natin na makuha lahat ng mga smuggled pero kulang pa rin kasi hindi rin natin nagamit yung smuggled. So talaga, we are forced to import. Pagtutuunan daw ng pansin ng administrasyon kung paano mapaparami ang produksyon ng sibuyas at iba pang produkto para hindi na kailangang mag-angkat. We have to go back to the onion growers and help them para magkaroon tayo ng production. Hindi na tayo kailangan mag-import. Diyan tayo naipitin, nasanay tayo masyado sa import. So import lang tayo ng import, di natin inaayos yung production side. Para matiyak naman daw na hindi magkakaubusan sa supply ng asukal, inanunsyo ng Pangulo na kada 2 buwan na mag-iimbak ng supply nito. Dahil ang pagkakaroon ng mas maraming foreign direct investment o mga negosyanteng mamumuhunan sa Pilipinas ang isa sa mga nakikitang paraan ng Pangulo para mapalago ang ating ekonomiya. Isa raw sa mga programang nasasabik siyang madaluhan sa World Economic Forum ay ang nakaschedule na pag-uusap kasama ni World Economic Forum President na si Jorge Berende, ilang mga CEO at global business leaders. Pagdating dito sa Zurich ng Pangulo linggo ng hapon, oras dito, agad siyang dumiretso kasama ang First Family sa Davos. May 1 hanggang 2 oras na biyahe mula rito para dumalo sa World Economic Forum. At sa WEF, hindi bababa sa 52 presidente at prime ministers at mahigit 600 CEOs at negosyante ang makakahalubilo ng Pangulo. Sometimes the best deals are done outside of the forum. In fact, many, I need to say baka most of the best deals are done informally. At Mel, dito nga sa Davos sa Switzerland, dito nga po nakolocate ang pinaka-prestihiyosong, pinakamahal at isa sa mga pinakamagandang ski resort sa buong mundo. -7 degrees po ang temperature ngayon dito. 12 noon, meron pong nakaschedule na welcome lunch para sa Pangulo at sa kanyang delegasyon. Mamayang gabi, meron din pong imbitasyon sa ating Pangulo na dumalo sa isang awarding ceremony para sa isang programa sa WEF. Pero bukas po, pinakamarami ang kanyang activity, private sessions at interview. Kasama na rin po sa ilang foreign business media at sa Thursday ang kanyang engagement para po sa mga Pilipino dito sa Switzerland at ilang malapit na bansa sa Switzerland. Yan muna ang latest mula sa Davos sa Switzerland para sa GMA Integrated News. Balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Pati bigas, asahan daw na magmamahal. Ngayong tumaas din ang farm gate price nito, pati bentahan ng imported na bigas. Alamin kung hanggang magkano sa pagtutok ni Lay Alves.
Nasa 38 pesos ang pinakamurang bigas sa mga pinuntahan naming bigasan. Yan ay kahit ayon sa ilang retailer, tumaas daw ng 40 to 50 pesos kada sako ang ilan sa kinukuha nilang bigas. Katumbas daw dapat yan ng 80 centavos to 1 peso per kilo na dagdag presyo. Ang kaso, hindi naman daw nila ito maipasa agad sa mga customer. Wala naman tao lang mabili kaya binta lang bula lang. Hindi naman kami pwede magtaas sa mga customer dahil ang mga customer wala nang sinabi kundi puro ang mahal naman. Bakit naman nagtataas pa kayo? Hindi naman kami nagtaas, yung supplier. Dati pa rin ang benta namin, lumiliit naman yung kita namin, nagtitiis na lang kami. Iba naman ang diskarte ng bigasang ito na may promo pang buy 10 kilos, get 1 kilo free. Nami-maintain pa namin yung price, ma'am. Kasi po, from volume. So, pag marami man bumibili, kahit kukunti yung kikitain mo po, pag pinagsama-sama naman po yun, ma'am, madami pa rin. Ayon sa SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura, tumaas na raw ang farm gate price ng palay dahil sa mababang ani ngayong Enero. Tumaas din ang presyo ng imported rice dahil sa lumaking demand sa world market. Kaya ang inaasahan daw na taas presyo sa retail price ng bigas. 2 pesos, no? Pero sa ngayon, 1 pesos na ang increase. Another 1 pesos sa tingin natin susunod na linggo. Factor is yung farm gate price from 21.50, from 21 tumaas ng 21.50, from 21.50 tumaas ng 22 pesos. Imported rice from 1,008 per bag naging 2,000 per bag. Sabi ng grupong Bantay Bigas, noong isang taon pa nila pinangangambahan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Alam naman natin na yung pagtaas ng bigas ay dictated talaga ng mga importers, mga retailers, kasi wala naman magagawa yung gobyerno dahil wala din naman siyang hawak na bigas na ilabas sa palengke. Pag dry season crop kasi, talagang mahal po yan. Nag-aagawan po yung mga traders natin. Ito naman ay na-monitor natin at kausapin natin iba po mga organization na involved dito. At kung may sinasabi po tayo na kung tataas ang presyo, nag-monitor tayo sa ating mga pamilya. 38 pesos pa rin po ang pinakamababang presyo, na yan po ay normal na presyo po naman. Ayon naman sa mga magsasaka, kung gusto ng gobyerno na mapababa ang presyo ng bigas, dapat nadagdagan nito ang ibinibigay na ayuda o subsidy sa binhi, fertilizer at krudo para lumakas ang rice production. Suportahan lahat yung magsasaka, ibigay yung pangangailangan, katulad ng fertilizer, binhi, para walang ganong gastos. Kinalampag naman ng mga grupo ng magsasaka ang Department of Agriculture para iprotesta ang nagtataasang presyo ng pagkain. Ayon sa DA, patuloy na kumikilos ang gobyerno para matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Para sa GMA Integrated News, Lay Alviz, nakatutok, 24 oras. Si dating DILG Secretary Eduardo Año na ang bagong National Security Advisor, kapalit si Clarita Carlos na nagbitiw sa posisyon. Ipinaliwanag naman ng Pangulo bakit nagkaroon ng pagpapalit ng liderato kabilang na ang AFP at Defense Department. Nakatutok si Maxi Pulido. Sa loob ng ilang araw, halos magkakasunod ang palitan ng pamunuan sa security sector ng gobyerno. Pinalitan ng hepe ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng kalihim ng Department of National Defense at nung Sabado pinalitan ng pamunuan ng National Security Council. Hindi raw maaaring idetalye ang usapan pero sabi ni dating National Security Advisor Clarita Carlos, bumitiw siya dahil hindi na niya magagampanan ng trabaho. The position has become untenable. Kunyari, 3 yung requirement ng position. Dun sa 3, merong isang nawawala. When the President talked to me nung Sabado, pinakita niya sa akin yung buong terrain. And ako naman, matalino akong tao. At I'm a social scientist and I'm trained to be an analyst. Sabi ko, sige, alis na lang ako para ma-solve yung problema mo. Sa tanong kung bakit nagpalit siya ng National Security Advisor, paliwanag ni Pangulong Marcos, we found that position to be a little bit political. Kasi hindi talaga siya sanay sa ganun. At she is an academic, a retired academic. Papalit kay Carlos si retired General Eduardo Año, dating secretary ng DILG. Why Ed Año? Because he has a long experience in intelligence. Before he became Chief of Staff, before he became group commander, he was a TSAP. So sanay na yan, and he's well known, and he knows all of the operatives in the intelligence community.
Noong nakaraang linggo, biglang pinalitan ni General Andres Centino si General Bartolome Bacaro bilang AFP Chief of Staff. Sabi ni Marcos, ginawa ito para hindi maipit ang pag-akyat ng ranggo ng mga mas nakababatang opisyal. Magkaklase sina Bacaro at Centino sa PMA Class of 1988 pero retirable na si Centino sa Pebrero. Kasi ginarationalize namin yung seniority. Kasi yung Andy Centino still has 4 stars. And Bob Bacaro had 3 stars. So kailangan natin ayusin kasi magkakagulo dun sa baba. So there were some comments that were made sa paano yan, pag nag-extend kami naman dito sa lower ranks. Hindi naman, wala na kaming pag-asa. Dahil daw sa biglang pagtanggal kay General Bacaro na nalaman na lang niya sa media, bumitiw sa pwesto si OIC Defense Secretary Jose Faustino. Pinalitan siya ni retired General Carlito Galvez, ang vaccine SAR nung kasagsagan ng pandemya. Very, very experienced. In fact, as soon as he took his oath, he knew already what to do. The command conference na siya. So, I think he'll slide into that position really easily. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Binabaha pa rin ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa nagpapatuloy na masamang panahon. Nakatutok si Rafi Tima. Nagmistulang malawak na ilog ang bahaging ito ng Dato Montawal, Maguindanao del Sur. 3 barangay ang nalubog sa baha roon, kasunod ng malakas na pag-ulan na sinabayan pa ng pag-apo ng Pulangi River. Naghahanda na raw ang lokal na pamahalaan para mamahagi ng tulong sa mga apektado. Binahari ng mga bahay at palayan sa UP Maguindanao del Norte. Aabot sa higit 500 individual ang inilikas base sa tala ng UP MDRRMC. Pinasok ng baha ang mga bahay sa Purok 4, Lacson, Kalinan sa Davao City. Sa Purok Waling-Waling, Barangay Mainit sa Mako, hindi bababa sa 10 bahay ang napinsala at 23 magkakaanak ang apektado sa pagguho ng lupa. Wala namang nasugatan sa insidente. Nagpaabot raw ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Mistulang ilog na rin ang ilang kalsada sa Baco Oriental, Mindoro dahil sa walang tigil na ulan mula pa kahapon. Sa Barangay Viewpoint naman sa Banawe, Ifugao, nagka-landslide dahil pa rin sa masamang panahon. Umabot ng mahigit 3 oras bago binuksan ang isang lane ng naapektuhang kalsada roon. Sabi ng Pag-asa, tumigil na raw ang halos magdamagang malalakas na ulan sa Visayas at Mindanao na ilang linggo nang inuulan at binabaha. Pero pinaghahanda ang lahat dahil posible pa rin ang panakanakang ulan tulad ng nangyari dito sa Metro Manila sa Magdamag. Epekto pa rin daw ito ng trough o extension ng low pressure area at ng amihan. Mawawala raw ang LPA pero lalakas ang amihan na magpapaulan sa silangang bahagi ng bansa. Pag tuluyang lumakas itong amihan, yung pag-ulan naman yung may dudulot ito sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon. Kasama na rin ang Bicol Region, Mimaropa dahil sa magtatagal pa itong shear line. So aabot man ng 5 araw. Itong shear line ay hindi naman naaabot sa bandang Visayas sa Mindanao. Ayon sa NDRRMC, 28 na ang naiulat na patay. 15 dyan ang kumpirmado. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, may sama ng panahon pa rin na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 180 kilometers east-northeast ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa Pag-asa, inaasahang hihina na yan at posibleng mag-dissipate o mawala rin sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, patuloy itong magpapaulan, kasabay ng iba pang weather systems gaya ng shear line at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Luzon ang makakaasa ng maaliwalas na panahon maliban sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon, Bicol Region, Mindoro at Palawan. May matitinding ulan po kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Visayas, walang gaanong ulan sa umaga pero pagsapit ng hapon maraming lugar na ang uulanin. Posible ring ulanin ang malaking bahagi ng Mindanao bukas ng hapon. Dito naman sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon, pero posible pang magbago yan, kaya magdala pa rin ng payong. Dahil pa rin sa amihan, magiging maalon at delikadong pumalaot sa ilang baybayin ng Northern at Central Luzon.
Opisyal nang nanumpa bilang naturalized Filipino citizen ang American basketball player na si Justin Brownlee. Dinaluhan ng ilang senador at ilang kinatawan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang Oath of Allegiance o panunumpa ng katapatan ni Brownlee ngayong araw. Matapos nito, kailangan na lang niyang kumuha ng Certificate of Naturalization sa Bureau of Immigration para matamasa ang mga pribilehyo at karapatan ng isang Pilipino. Nitong January 12 nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang RA 11937 o batas na layong gawing ganap na Pilipino si Brownlee na maglalaro sa Gilas, Pilipinas para sa 6th at final window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Pebrero. Being a citizen of the Philippines, it means the world to me. Since I came in this country, I've gotten a lot of love. Ngayong buwan daw target mapauwi ng Department of Migrant Workers ang higit 400 Pilipinong nasa iisang shelter lang sa Kuwait. Ang kanilang sitwasyon, kamustahin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Umabot sa 421 Pilipino sa Kuwait ang namamalagi lang sa isang shelter doon. Kaya kinumusta sila ni na Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak at Overseas Welfare Workers Administration Chief Arnel Ignacio. At least 150 between Admin Arnel and I will be coming home in the next. Ako tonight, midnight tonight ako lilipad, then Admin Arnel shortly thereafter. And we are aiming for around 311 to be exact, na makauwi at least within the next 1 to 2 weeks. And then for the entire month of January, yun na, kompleto na. Habang naroon pa, ay naghahanap na raw ng paglilipatan sa kanila. Half of the stayers in the shelters will be transferred to a temporary shelter, which is an apartel, paghanap ng permanent na paglilipatan, where activities can be held, such as livelihood orientation, such as skills training, and kasiyahan. Regular naman daw ang pagpapauwi ng mga nasa shelter na umabot pa nga sa halos 300 noong nakaraang taon. Pero posible raw na naipon lang sila nitong nagdaang Pasko. Ito lang mga season na ganito. Umakit yung numero, maaari pagdating ng kalagitnaan ng taon, hindi yun naman ganyan. Nangako naman raw ang Kuwaiti government na pabibilisin ang pagproseso ng exit visa ng mga Pinoy kahit kulang sa mga dokumento, nagkakaso o nagkaproblema sa mga employer. Sagot naman ng DMW at OWA ang pagpapauwi sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Monday Chicana mga kapuso at humanda ng kiligin dahil mapapanood na mamaya ang world premiere ng Love Is Caught in His Arms. At intense na mga eksena naman ang napanood sa pilot episode ng Underage kanina. Yan ang chika ni Lars Santiago. Umpisa pa lang. Marami na ang napakapit sa intense na eksena sa pilot episode ng newest GMA Afternoon Prime series na Underage. Ang ilan nga, dalang-dala sa eksena kung saan patagong na videohan ang Serrano sisters na sina Celine, China at Carrie na ginagampanan ni na Lexie Gonzalez, Elijah Alejo at Hailey Mendez. Hoy! Bigyan mo sa akin! Siya ba yun? Yan! Marami ang gigil na agad sa mga hamong kinaharap ng magkakapatid. Nakakataba po ng puso na grabe po yung welcome sa amin ng mga viewers. Marami pa pong plot twist kayong dapat abangan. From intense eksena sa hapon, kilig at feel-good na vibes naman ang mapapanood ngayong gabi sa world premiere ng Love Is Caught in His Arms. Ay! Papasukin mo ako sa puso mo! Bukod sa Team Jolly, nina Sofia Pablo at Allen Ansay, excited na rin daw ang Team Sparkada sa episode tonight. Unique experience daw kasi ang naranasan sa set ni Vince Maristella, Rahil Bayria, Michael Sager at Sean Lucas.
Unforgettable naman kina Cheska Fausto, Kirsten Gonzalez, Caitlin Stave at Tanya Ramos ang kani-kanilang role. May mga lucky fans nang nakanood ng special preview ng 2 episodes ng Love is Caught in His Arms at hindi lang sila natuwa. Kilig galore feels din. Abangan nyo yung pagiging masungit ni Nero. Kasi sa first week talaga, makikita nyo lang sa kanya, parang inis lang siya lagi. Week 1, patikim pa lang po yan sa super duper punong-puno ng kilig na Love is Caught in His Arms. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Wala raw problema kay Pangulong Bongbong Marcos na makausap si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nilinaw yan ng Pangulo kasunod ng pahayag ng isang opisyal ng Ukrainian Embassy sa Malaysia na hindi pa raw nasasagot ng Pilipinas ang kanilang request sa pag-uusap ng dalawang leader. Ikinagulat daw yan ni Marcos dahil sumagot naman daw sila pero hindi lang ma-schedule ang pag-uusap. Paglilinaw pa ng Pangulo, nananatili siyang nasa panig ng kapayapaan pero kung mangangailangan daw ng suporta ang Ukraine, masaya niya raw ibibigay ito. Naglungsad ng wellness program ang Department of Health, katuwang ang World Health Organization. Yan ay para sa mga health worker na kailangan din daw alagaan lalo sa gitna ng nakaka-stress nilang trabaho. Nakatutok si Mark Salazar. Wellness Warriors, assemble! Sila ang mga healthcare workers na tinaguriang Wellness Warriors sa programang Mission Wellness. Target ng WHO Western Pacific at DOH na bumuo ng support system sa mga ospital na tutulong sa mga kapwa nila healthcare workers na may mental health issues. A global report by WHO in October last year found that between 23 and 46% of healthcare workers reported symptoms of anxiety during the COVID pandemic, and 27 to 37% experienced depressive symptoms. Isipin mo nga naman ang stress at anxiety na nasa unahan ka ng gera, lalo noong panahong hindi pa natin kilala ang kalaban sa pandemya. Veterano ng gerang iyan, si Reynaldo. Mahirap din yung hindi kayo nakakauwi sa pamilya nyo noon. Kasama na po talaga yun, trabaho . Kaysa naman po uuwi ka, mahawa mo sila. May mga kasamahan silang bumitaw sa takot sa gitna ng laban, habang may ilang nilagas talaga ng COVID. During that time, talagang pag pumasok ka sa hospital, parang ang impression mo na you're bringing home the virus to the home. Kaya meron talaga mga nag-resign because of that. Pag nabalitaan mo na yung kasamahan mo namatay o we lost because of COVID, parang may fear ka na rin na baka mamaya akong susunod. Parang ganoon. So talagang there's that mental health issue. Kumapit ang mga kagaya nila Reynaldo. Dahil una, sinumpa ang tungkulin nila iyan. Bakit parang naiiyak kayo? Naranasan ko lang nakaraan kasi bumabalik ba? Na parang nakatakot. Sana wag na maulit. Naging positive lang po ako sa outlook sa buhay kasi kailangan po ako ng mga anak ko at saka marami pong mga tao sa paligid ko na alam ko pong kailangan din po yung tulong ko. Emotionally, physically. Kahit halos 3 taon nang nakaraan ang bangungot ng pandemic, batid ng DOH na matagal-tagal pa raw nahihilom ang trauma sa mga healthcare worker. We know that alongside strengthening our support through safe working environments, fair compensation, and adequate growth opportunities, equally important is ensuring their holistic well-being. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi lang mga Pinoy at international fans ang napawaw sa ilang pasilip sa Voltes 5 Legacy. Umani rin kasi ito ng papuri mula mismo sa RG makers ng Voltes 5. Yan ang chika ni Nelson Canlas. You are the last line of defense. Nang ilabas ang mega trailer ng Voltes 5 Legacy noong bagong taon, daan-daang libong Voltes 5 fans sa buong mundo ang napamangha. Mula sa mga maaksyong eksena, madamdaming tagpo,
hanggang sa makatotohanang sound design ng nagbabangga ang bakal at maging tunog ng electromagnetic robot. May seal of approval din ang trailer pati ang pilot episode mula sa original makers ng Voltes 5, ang Toei Company Limited. ものすごくかっこいいロボット、ものすごい重厚感もあり、そしてフォルムも素晴らしい。で、映像も本当にクオリティが高くて、心がびっくりしました。正直、羨ましいです、皆さんのことが。個人的にもこう奮起出しまして、日本もフィリピンに負けないように頑張っていかなきゃいけないなっていうふうに、痛切に感じるぐらいに素晴らしい、仕上がりになると思います。Ang pinuri niyang production ng Voltes 5 Legacy, tinahin ang tinatawag na soul of the project, ang post-production. Ikinwento ni GMA's first Vice President for Post-Production Paul Ticson ang ilan sa challenges na kanilang hinarap sa paggawa ng most ambitious project ng Kapuso Network. The show will run for 80 episodes. That amounts to around 2,000 minutes. That's 22 movies of almost every scenes na may graphics. Ang challenge was to make the scenes bigger than or larger than life. Aabot daw sa halos 100 post-production artists ang nagtulong-tulong sa loob ng higit 2 taon para mahatid ang kauna-unahang live-action version ng pinakasikat na 70s anime. Hinimay din daw nila ang bawat eksena para bigyan ng richer at more realistic look na hindi makikita sa cartoon version ng Voltes 5. Ang Voltes 5 Legacy ay isang legacy na handog ng Kapuso Network sa buong mundo, now and for generations to come. Not only should you satisfy yung expectations ng mga lumaki sa Voltes 5, but all the expectations of the newer audiences. Kailangan ikaw mismo. I mean, you're very, very proud of the end product. That really is the challenge for everyone involved in Voltes 5. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.